Magandang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Muli, narito ako para samahan kayo sa isang kwentong tiyak na kakatok sa inyong mga damdamin. Isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at ang hindi matatawarang lukso ng dugo. Sabi nila, ang tagumpay daw ay mas matamis kapag may pamilya kang pinag-aalayan nito. Pero paano kung sa pag-abot mo sa mga bituin, ay siya namang paghulog ng iyong tahanan sa dilim? Minsan, ang pinakamalakas na palakpak mula sa mundo, ang siya ring dahilan kung bakit hindi natin naririnig ang tahimik na pag-iyak ng ating mga mahal sa buhay. Handa na ba kayo? Huminga ng malalim at simulan na natin ang kwento, ang ingay. Iyon ang huling bagay na naaalala ni Kawayan Agon bago siya tumalikod sa liwanag, ang nakabibinging sigawan ng libo-libong tao, ang tunog ng mga instrumentong tila humahalik sa langit, at ang nakakasilaw na spotlight na tumatama sa kanyang mukha. Siya si Kawayan Agon, ang tinitingalang maestro ng musika, ang lalaking kayang patigilin ang mundo sa isang kumpas ng kanyang kamay. Pero ngayon, sa loob ng VIP Lounge ng Ninoy Aquino International Airport, ang tanging naririnig niya ay ang mabigat na tibok ng kanyang sariling puso. Hawak niya ang kanyang passport at boarding pass, isang taon. Isang taong paglilibot sa Europa at Amerika para sa kanyang Symphony of the Soul Tour. Ito na yon, ang pangarap na matagal niyang inasam. Ang pangarap na mag-aahon sa kanila sa anumang lungkot na dala ng nakaraan. Napabuntong hininga si Kawayan at lumuhod sa harap ng isang batang babae na nakaupo sa sulok ng sofa. Si Sining, ang kanyang unika hija. 8 taong gulang pa lang si Sining, pero ang kanyang mga mata ay parang bitbit na ang bigat ng mundo. Nakayakap siya ng mahigpit sa isang lumang manika na gawa sa tela, ang huling regalo ng kanyang yumaong ina. Anak, malambing na tawag ni Kawayan. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Titingala ka lang. Nandyan na agad si Daddy. Mabilis lang ang 1 taon. Pagbalik ko, marami akong pasalubong sa'yo. Gusto mo ba ng bagong piano? O kaya yung violin na kulay puti? Hindi sumagot si Sining. Tinitigan lang nito ang ama. May gustong sabihin ang bata. Nakikita ni Kawayan ang panginginig ng mga labi nito. Parang may bikig sa lalamunan ng anak na hindi makawala. Kawayhon, baka malate ka na sa boarding. Isang malamyos na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumapit si Dara Venza ang kanyang asawa sa nakalipas na 2 taon. Maganda, sopistikada at laging mabango. Suot ang kanyang mamahaling bestida na kulay pula, mukha siyang reyna na handang protektahan ang kanyang kaharian. Inakbayan ni Dara si Sining, mahigpit. Halos bumaon ang mga daliri nito sa balikat ng bata. Napansin ni Kawayan na bahagyang napapikit si Sining, pero inisip niyang dahil lang iyon sa lungkot ng paghihiwalay. Huwag kang mag-alala, mahal. Nakangiting sabi ni Dara habang inaayos ang kwelyo ng polo ni Kawayan. Ako na ang bahala sa kanya. Prinsesa ang turing ko kay Sining. Alam mo yan, hindi ko siya pababayaan. Tumayo si Kawayan at hinalikan sa noo ang asawa. Ikaw na ang bahala sa buhay ko, Dara. Ang mga properties, ang bahay, at higit sa lahat, si Sining. Siya ang musika ko. Alam ko, sagot ni Dara, at may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi napansin ni Kawayan dahil sa pagmamadali. Makakaasa ka. Iingatan ko ang musika mo. Muling tumingin si Kawayan sa anak. Sining, magpakabait ka kay Tita Dara mo, ha? Huwag matigas ang ulo. Gusto sanang sumigaw ni Sining. Gusto niyang sabihin, Daddy, huwag kang umalis. Daddy, natatakot ako sa kanya. Pero tuwing bubuka ang bibig niya, nararamdaman niya ang matutulis na kuko ni Dara na palihim na dumidiin sa kanyang likuran. Tinatago ng makapal na tela ng sofa. Isang tango lang ang naisagot ng bata. Isang tango na puno ng pagsuko. Sige na, aalis na ako. Kinuha ni Kawayan ang kanyang bag. Naglakad siya palayo.
Bawat hakbang ay mabigat, pero ang pangako ng tagumpay ay hinihila siya pasulong. Hindi siya lumingon. Natatakot siyang kapag lumingon siya, hindi na siya makakaalis. Isang malaking pagkakamali. Kung lumingon lang sana si Kawayan, nakita sana niya ang pagbagsak ng luha ni Sining. Kung lumingon lang sana siya, nakita sana niya kung paano dahan-dahang nawala ang matamis na ngiti sa mga labi ni Dara sa sandaling mawala siya sa paningin. Pero hindi siya lumingon at tuluyan ng nilamon ng automatic doors ang kanyang figura. Sa loob ng VIP lounge, naiwan ang mag-ina-inahan na natiling nakatayo si Dara habang nakatingin sa pintuan. Ilang segundo pa ang lumipas, sinigurado niyang wala ng ibang nakatingin. Bigla niyang hinablot ang braso ni Sining, mabilibilis. Marahas. Aray po! Napasigaw ang bata sa gulat at sakit. Tumahimik ka, bulong ni Dara. Ang boses na kanina ay parang musika, ngayon ay parang kalawang na sumasagad sa buto. Tapos na ang drama. Wala na ang tatay mo. Wala nang magtatanggol sa'yo. Hinila niya si Sining palabas ng airport papunta sa naghihintay na itim na van. Walang imik ang driver at ang bodyguard. Sanay na tila ba sa ganitong eksena? Pagkasakay nila sa sasakyan, agad na kinuha ni Dara ang manikang tela na yakap-yakap ni Sining. Akin na yan, sigaw ni Sining. Pilit inaabot ang kaisa-isang alaala ng ina. Ito? Tinaas ni Dara ang manika. Tinitigan ito na parang isang basahan. Masyado nang luma, hindi bagay sa bago mong buhay. Binuksan ni Dara ang bintana ng sasakyan habang umaandar sila palabas ng airport complex. Sa isang iglap, inihagis niya ang manika sa labas. Hindi! Sigaw ni Sining, dumungaw siya sa bintana at nakita ang manika na gumulong sa maruming kalsada bago tuluyang nasagasaan ng isang paparating na truck. Parang dinurog ang puso ng bata. Napahagulgol siya. Hinarap siya ni Dara. Wala ni katiting na awa sa mukha nito. Sa halip, may ngisi ng tagumpay. Ihanda mo na ang sarili mo, Sining. Malamig na wika ni Dara habang naglalagay ng lipstick sa salamin. Mula ngayon, hindi ka na prinsesa sa bahay ko. Ang kwarto mo ay hindi na sa itaas. Doon ka na matutulog sa basement. Tumingin si Dara sa bata. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. At huwag na huwag kang aasa na maririnig ng tatay mo ang mga iyak mo. Dahil para sa kanya, ang tanging mahalaga na lang ay ang palakpak ng ibang tao. Umiyak si Sining, yakap ang sarili sa isang sulok ng sasakyan habang ang van ay mabilis na tumatakbo palayo sa airport, palayo sa kanyang ama, at palayo sa huling liwanag ng kanyang pag-asa. Sabi nila, ang tahanan daw ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ngunit sa loob ng 3 linggo, mula nang umalis si Daddy, ang mansyong ito na dati ay puno ng musika ay naging isang malaking libingan para sa akin. Narito ako ngayon sa basement. Isang madilim at masikip na silid na amoy, alikabok, kalawang, at lumang semento. Ang tanging liwanag na nakikita ko ay nagmumula sa isang maliit na bintanang malapit sa kisame na tanging mga paalang ng mga dumadaan sa hardin ang naaaninag ko. Malamig ang sahig, yakap-yakap ko ang aking mga tuhod habang nakasandal sa pader. Naririnig ko ang tunog ng sarili kong sikmura na humihingi ng pagkain. 2 araw na akong hindi pinapakain ng maayos ni Tita Dara. Biglang narinig ko ang kalabog ng pinto sa itaas ng hagdan. Ang tunog ng kanyang mga heels, tuk, 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 ay parang tibok ng isang pusong gawa sa bato. Bumaba si Dara Venza. Suot niya ang isang eleganteng bestidang sutla, habang may hawak na platitong may tira-tirang kanin at isang basong tubig na tila galing sa gripo. Inilapag niya ito sa maruming sahig malapit sa aking paanan. Kumain ka na. Malamig niyang utos. Huwag kang mag-inarte. Maraming bata sa labas. Ang mas malala pa ang kalagayan kaysa sayo. Tita Dara, nasaan po si Daddy? Nangangatog ang boses ko sa panghihina. Gusto ko po siyang makausap.
Sabi niyo po tatawag siya pagdating niya sa Roma. Tumawa si Dara. Isang tawa na walang bahid ng saya, kundi puno ng pangungutya. Kinuha niya ang kanyang mamahaling cellphone mula sa bulsa at iniharap sa akin ang screen. Tingnan mo ito, Sining. Tingnan mong mabuti ang daddy mo. Sa screen, nakita ko si daddy. Nakasuot siya ng tuxedo, nakangiti ng malapad, habang hawak ang isang tropeyo sa gitna ng isang marangyang party. May mga magagandang babae sa paligid niya at lahat sila ay masaya. Sa tingin mo ba ay naaalala ka pa niya? Bulong ni Dara habang dinidiin ang kanyang daliri sa aking noo. Sabi niya sa akin sa huling tawag niya, sa wakas ay malaya na siya. Sabi niya, masyado ka raw pabigat sa karir niya. Isang batang iyakin at sakitin na laging humahadlang sa kanyang tagumpay. Dara, ikaw na ang bahala sa batang yan. Huwag mo siyang hahayaang istorbohin ako. Hindi totoo yan. Umiiyak kong sabi. Mahal ako ni Daddy. Sabi niya, ako ang pinakamahalagang kanta na naisulat niya. Biglang hinablot ni Dara ang aking buhok at itingala ang aking muka. Ang musika niya ay para sa mundo, Sining, hindi para sa isang batang tulad mo. Sanayin mo na ang sarili mo rito. Dahil dito ka na mabubulok habang ang daddy mo ay tinatamasa ang palakpak ng libu-libong tao. Padabog siyang tumayo at iniwan ako. Narinig ko ang pag-ikot ng susi sa pinto. Click! Ang tunog ng aking kalayaan na tuluyan ng naglaho. Lumipas ang ilang oras. Ang dilim ay naging mas makapal. Habang pinipilit kong lunukin ang matigas na kanin, biglang bumukas ang pinto ng marahan. Hindi ito si Dara. Sining, anak? Bulong ng isang pamilyar na boses, si Manang Biyaya. Ang matandang katulong na nag-alaga sa akin simula na noong sanggol pa ako. Mabilis siyang bumaba sa hagdan, may dalang mainit na sabaw at isang balot ng tinapay na itinago niya sa ilalim ng kanyang apron. Manang Biyaya! Napaos ang boses ko sa tuwa. Nayakap ko siya ng mahigpit. Ilabas niyo po ako rito. Natatakot po ako sa mga daga. Natatakot po ako kay Tita Dara. Patawarin mo ako, anak. Umiiyak na, sabi ni Manang. Binabantayan ni Dara ang lahat ng pinto. Ang mga bodyguard niya ay nasa labas. Heto, kumain ka muna. Mag-iipon ako ng lakas ng loob na tumawag sa pulis o sa mga kamag-anak ng daddy mo kapag nakaalis ako mamaya para mamalengke. Anong ginagawa mo rito, Biyaya? Napatigil kami sa gulat. Nakatayo na sa may pintuan si Dara. Nanlilisik ang mga mata habang nakahawak sa kanyang baywang. Ma'am Dara, maawa po kayo sa bata. Gutom na po siya. Maawa? Singal ni Dara. Lumapit siya at marahas na kinuha ang mangkok ng sabaw mula sa kamay ni Manang Biyaya. Walang pag-aalinlangan niyang ibinuhos ang mainit na sabaw sa sahig sa harapan ko mismo. Pinapakain ko siya. Ang problema sa'yo, masyado kang pakialamera. Ma'am, mamamatay ang bata. Sa ginagawa niyo, sigaw ni Manang Biyaya. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ni Manang. Wala kang pakialam. At dahil hindi ka marunong sumunod, mag-impake ka na. Layas! Ngayon din. Huwag po, Tita Dara. Huwag niyo siyang paalisin. Pakiusap ko, pilit hinahabol ang laylayan ng kanyang bestida. Tinabig ako ni Dara dahilan para tumama ang likod ko sa isang lumang aparador. Bitawan mo ako. At ikaw, Biyaya, kapag nalaman kong nagsumbong ka kahit kanino, sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Alam ko kung nasaan ang pamilya mo sa probinsya. Isang tawag ko lang, maglalaho sila. Tandaan mo yan. Nanginginig sa takot si Manang Biyaya. Tumingin siya sa akin ng may huling sulyap ng paghingi ng tawad bago siya kinaladkad ng bodyguard ni Dara paakyat ng hagdan. Ngayon, totoong mag-isa na lang ako. Sa sobrang gulo ng isip ko, napasandal ako sa mga lumang kahon sa sulok. May isang mahabang bagay na tumama sa aking siko. Marahan ko itong hinila mula sa ilalim ng isang makapal na kumot. Isang itim na case. Pinunasan ko ang makapal na alikabok. Binuksan ko ang lock.
Sa loob, nakahiga ang isang lumang biolin. May isang kwerdas itong putol at ang kahoy nito ay may mga gasgas na. Ito ang biolin ni Mommy. Ang instrumentong itinago ni Daddy dahil hindi niya kayang marinig ang tunog nito nang wala na ang kanyang asawa. Kinuha ko ang biolin. Kahit nangangatog ang aking mga daliri sa lamig at takot, inilapat ko ito sa aking balikat. Ramdam ko ang lamig ng kahoy sa aking leeg. Isang lamig na tila nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas. Hawak ang arko. Dahan-dahan kong hinila ito sa mga natitirang kwerdas. Screech! Isang matinis at basag na tunog ang unang lumabas. Ngunit habang tumatagal, ang bawat kumpas ng arko ay nagiging mas malalim, mas masakit, at mas puno ng damdamin. Hindi man perpekto ang himig dahil sa putol na kwerdas. Ang bawat nota ay tila isang pagsigaw ng aking puso na hindi mailabas ng aking bibig. Sa bawat hagod, nakikita ko ang mukha ni Mommy na nakangiti. Nararamdaman ko ang init ng yakap ni Daddy bago siya nilamon ng ambisyon. Ito ang aking boses. Ito ang tanging paraan para hindi ako mabaliw sa loob ng madilim na silid na ito. Ngunit ang himig na nagbibigay sa akin ng lakas ay siya ring nagpatawag sa halimaw. Narinig ko ang mabilis at mabigat na yabag sa hagdan. Hindi pa man bumubukas ang pinto, ramdam ko na ang galit na bumubuga mula sa labas. Blag! Padabog na binuksan ni Dara ang pinto. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang nakatingin sa biolin na hawak ko. "Saan mo nakuha yan?" Sigaw niya. Humakbang siya palapit at mabilis na hinablot ang biolin mula sa aking kamay. "Akala ko ba ay tinapon na ito ng daddy mo? Bakit may basura pa rito?" "Wag po, Tita Dara. Sa mami ko po yan." Pagmamakaawa ko, pilit kong inaabot ang biolin pero itinaas niya ito ng mataas. Itinaas ni Dara ang biolin, tila handang ihampas ito sa semento para mawasak. Napapikit ako at napasigaw sa takot. Ngunit tumigil siya. Tinitigan niya ang biolin. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng may kakaibang ngisi. Isang ngising mas nakakatakot kaysa sa kanyang galit. "Teka," bulong niya sa sarili. Ang himig na narinig ko sa itaas. "Ikaw ba ang tumutugtog niyon? Yung malungkot na kanta na parang umiiyak?" Hindi ako nakasagot. Nanginginig lang ako sa takot. Huminga ng malalim si Dara at dahan-dahang ibinaba ang biolin. Hindi niya ito winasak. Sa halip, hinaplos niya ang kahoy nito na parang nakakita ng ginto. "May talento ka pala, Sining," sabi niya. Ang boses niya ay biglang naging malambing pero nakakapangilabot. "Ang daddy mo." Hirap na hirap siyang magsulat ng bagong kanta sa Europa. Sabi niya sa akin sa huling tawag niya na, tuyot na raw ang utak niya. Wala siyang maisulat na bagong kanta. At kapag wala siyang naisulat, mawawala ang karir niya. Mawawala ang pera natin. Lumuhod si Dara sa harapan ko. Inayos niya ang aking gulugulong buhok, pero ang haplos niya ay parang gapang ng ahas sa aking balat. "Gusto mong makatulong sa daddy mo, di ba? Gusto mong maging proud siya sa'yo?" Tanong niya habang nakatitig ng diretso sa aking mga mata. Tumango ako ng dahan-dahan kahit na punong-puno ng takot ang puso ko. "Mabuti." Ngumiti siya ng malapad. "Mula ngayon, dito ka lang sa silid na ito. Bibigyan kita ng papel, ballpen, at itong biolin ng mami mo. Isusulat mo ang lahat ng himig na naririnig mo sa utak mo. Lahat ng lungkot, lahat ng sakit. Ilagay mo sa nota." "Pero Tita Dara, kailan po ako makakalabas? Kailan ko po makakausap si Daddy?" Tumayo si Dara at bitbit ang biolin. Lumakad siya patungo sa pinto. "Kapag nakagawa ka na ng isang kanta, pakakainin kita ng masarap. Kapag marami ka nang naisulat, baka payagan kitang marinig ang boses niya sa telepono. Pero tandaan mo," lumingon siya. Ang mukha ay biglang naging seryoso at madilim. "Isang salita tungkol sa kalagayan mo rito. Isang sumbong sa daddy mo o kahit kanino. Sisiguraduhin kong hindi lang ang biolin na ito ang mawawasak.
Isusunod ko ang mga kamay mo para hinding-hindi ka na makatugtog muli. Naintindihan mo? Napalunok ako at tumango. Oo po, Tita Dara. Magaling. Inilapag niya ang biolin sa sahig at itinapon ang isang pirasong papel at lapis sa tabi nito. Pagkatapos, lumabas siya at muling narinig ko ang tunog ng susi. Click! Naiwan akong muli sa dilim. Pero ngayon, may kasama na ako. Ang biolin ni Mommy. Kinuha ko ang lapis. Sa ilalim ng munting liwanag mula sa bintana, sinimulan kong iguhit ang mga linya ng staff. Ang bawat nota na isinusulat ko ay tila mga patak ng dugo mula sa aking sugatang puso. Sa bawat guhit ng lapis, nararamdaman ko ang bawat hapdi ng gutom at ang bawat kirot ng pangungulila kay Daddy. Para sa'yo ito, Daddy. Bulong ko habang nanginginig ang aking mga kamay. Sana, kapag tinugtog mo ang mga notang ito, maramdaman mo ang lamig ng silid na ito. Sana, marinig mo ang sigaw ko sa likod ng bawat himig. Lumipas ang mga oras o baka mga araw. Hindi ko na alam dahil ang oras sa loob ng basement ay tila isang malapot na putik na hindi gumagalaw. Ang tanging gabay ko ay ang munting sinag ng buwan na tumatama sa aking papel tuwing gabi. Natapos ko ang unang kanta. Pinamagatan ko itong Ang Himig ng Gapos. Punong-puno ang papel ng mga nota, mga bura, at mga mantsa ng aking luha. Sa bawat bar ng musika, itinago ko ang isang mensahe. Ang bawat crescendo ay ang aking pagsigaw, at ang bawat rest ay ang aking panalangin na sana ay mapansin ni Daddy na hindi siya ang sumulat nito. Narinig ko ang pagbukas ng trangka. Pumasok si Dara, bit-bit ang isang tray ng pagkain na mas maayos kaysa dati. May kanin, ulam, at isang baso ng gatas. Agad niyang kinuha ang papel mula sa aking kamay. Sinuri niya ito, kahit alam kong wala siyang alam sa pagbasa ng nota. Ngunit nakita niya ang ganda ng pagkakasulat, ang bagsak ng mga guhit na puno ng emosyon. Magaling, nakangising sabi ni Dara. Inilapag niya ang pagkain sa harap ko. Kakasabi ko lang sa daddy mo. Sabi ko, nakahanap ako ng mga lumang notebook niya rito sa bahay na may mga hindi pa tapos na kanta. Tuwang-tuwa siya, Sining. Sabi niya, parang himala raw ang nangyari. Kumirot ang puso ko. Nakausap niyo po siya? Maaari ko po ba siyang marinig? Hindi pa pwede. Mabilis na sagot ni Dara. Sabi niya, busy siya sa rehearsal. Pero kapag natapos mo ang buong album, baka sorpresahin ka niya ng isang video call. Umalis siya dala ang aking kanta. Iniwan akong muli sa katahimikan. Habang kumakain ako ng mabilis, napatingin ako sa munting bintana sa itaas. May napansin akong anino na dumaan. Isang anino na hindi katulad ng mga bodyguard ni Dara. Tumigil ito nang sandali sa tapat ng bintana ko. Kinuha ko ang pagkakataon. May isang maliit na piraso ng papel ang natira sa tabi ko. Sa huling lakas ng aking loob, isinulat ko ang 3 salita. Tulong. Nasa ibaba. Itinupi ko ito ng maliit. Tumayo ako sa ibabaw ng lumang silya at pilit na isiningit ang papel sa pagitan ng mga rehas ng bintana hanggang sa mahulog ito sa labas, sa gitna ng madilim na damuhan. Napaupo ako sa sahig, hinihingal. Panalangin ko na lang na sana ay may makapulot nito bago pa makita ng mga tauhan ni Dara. Sa labas ng mansyon, sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa sanagdapit, isang lalaki ang dahan-dahang yumuko para pulutin ang puting papel na nalaglag mula sa basement. Ito ang lalaking kanina pa nakikinig sa himig ng biolin. Ang lalaking may dalang mga tool sa pag-aayos ng piano, binuklat niya ang papel. Binasa niya ang nakasulat. Tumingin siya sa malaking mansyon na tila isang magandang kastilyo sa labas. Pero amoy, nabubulok na sikreto sa loob. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtataka, ay napalitan ng isang matalim na determinasyon. Kawayan agon. Bulong ng lalaki habang tinititigan ang bintana ng basement. Anong klaseng musika
Ang itinatago mo sa ilalim ng iyong bahay? Sa loob ng basement, niyakap ni Sining ang kanyang sarili sa gitna ng dilim. Hindi niya alam kung ang kanyang huling hiling ay diringgin ng langit o kung ito ang magiging mitya ng mas malalim pang panganib. Napakalambot ng kutsyon ng king-size bed sa master's bedroom pero hindi makatulog si Dara. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling red wine habang nakatingin sa kisame. Sa labas, patuloy ang paghampas ng malamig na hangin ng sanagdapit sa mga bintanang salamin ng mansyon. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng side table. Pagtingin niya sa screen, nakita niya ang pangalan ng kanyang asawa. Nagmamadaling inayos ni Dara ang kanyang buhok. Pilit na gumuhit ng matamis na ngiti sa kanyang mga labi. At sinagot ang video call. "Hello, mahal ko." Malambing niyang bati. Ngunit walang ngiti sa mukha ni Kawayan. Nakaupo ang lalaki sa harap ng isang grand piano sa kanyang hotel room sa Vienna. Magulo ang buhok nito, puyat, at bakas ang matinding pagod at frustration sa mga mata. "Dara, hindi ko na kaya." Paos na sabi ni Kawayan, sabay sabunot sa sariling buhok. 2 linggo na akong nakatitig sa mga piyesang ito. Wala. Tuyot na tuyot ang utak ko. Walang pumapasok na bagong musika. Nawala ang nangiti ni Dara. "Ano ang ibig mong sabihin, Kaway? Paano ang bagong album? Paano ang huling leg ng tour mo? Nakapirma na tayo sa mga malalaking sponsors. Gusto na nilang i-cancel, Dara." Tumaas ang boses ni Kawayan bago mabilis na huminga ng malalim para pakalmahin ang sarili. "Pasensya na. Sobrang laki ng pressure. Hinahanapan nila ako ng bagong tunog. Isang masterpiece na hihigit sa mga dati kong ginawa. Pero tuwing hahawak ako ng arko o pipindot sa teklado, parang may kulang. Parang nawala na ang kaluluwa ng musika ko." Tahimik na nakinig si Dara, ngunit sa loob-loob niya ay nag-aapoy siya sa inis. Kung mawawala ang karir ni Kawayan, mawawala ang marangyang buhay na matagal niyang pinlano at pinaghirapan. Hindi siya papayag na bumalik sa pagiging isang hamak na asawa lang sa anino ng iba. "Kaway, huminahon ka." Kalmadong sagot ni Dara, ginagamit ang boses niyang mapang-akit. "Pahinga lang ang kailangan mo. Huwag mong pilitin." "Paano ako magpapahinga kung bukas na ang deadline ng unang draft?" Desperadong sagot ng lalaki. "Dara, baka ito na ang katapusan ng pangalan ko." Tumingin si Dara sa ibabaw ng kanyang vanity mirror. Doon, nakapatong ang isang gusot na papel na puno ng mga nota. Ang papel na kinuha niya mula kay Sining sa basement kanina. Isang ideya ang mabilis na nabuo sa madilim na isip ni Dara. Isang napakagandang, napakatusong ideya. "Mahal, makinig ka sa akin." Seryosong sabi ni Dara, inilalapit ang mukha sa kamera. "Kaninang naglilinis ako sa lumang music room mo, may nahulog na isang lumang notebook mula sa itaas ng cabinet. Puno ito ng mga piyesa na hindi mo pa yata na-publish." Kumunot ang noo ni Kawayan. "Lumang notebook? Imposible. Dala ko lahat ng drafts ko rito." "Siguro nakalimutan mo lang noong panahong nagluluksa ka pa sa unang asawa mo." Maingat na pag-arte ni Dara. "May isang kanta rito. Binasa ko ang mga nota. Alam mo namang marunong din akong kumilatis kahit papaano. Maganda siya, Kaway. Punong-puno ng emosyon. Pipicturean ko at isasend ko sa'yo ngayon din." "Sige, ipadala mo." Walang ganang sagot ni Kawayan bago ibinaba ang tawag. Mabilis na kinuha ni Dara ang papel ni Sining. Wala itong pirma. Tanging mga nota lang na iginuhit ng isang nanginginig na kamay. Kinuhanan niya ito ng litrato at ipinadala sa email ng asawa. Pagka-send niya, hindi na mapigilan ni Dara ang mapangiti ng malapad. Kinuha niya ang susi ng basement at lumabas ng kwarto. Tuk! 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 Muling umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang matutulis na takong sa sementadong hagdan pababa sa madilim na silong ng mansyon. Pagsilip niya sa rehas ng pinto, nakita niya si Sining na nakabaluktot sa isang sulok, nakayakap pa rin sa lumang biolin ng kanyang ina. Rinig na rinig ang mahinang paghikbi ng bata dahil sa gutom at ginaw. Binuksan ni Dara ang pinto. May dala siyang isang platito ng mainit na spaghetti
at isang basong juice. Pagkaamoy ng pagkain, mabilis na nag-angat ng tingin si Sining. Tila mga mata ng isang tutang matagal na, hindi nakakita ng liwanag ang mga mata ng bata. Titita Dara, nanginginig na wika ni Sining. Pinipigilan ang sarili na agawin ang pagkain. Inilapag ni Dara ang pinggan sa sahig, pero nang akmang kukunin ito ni Sining, tinapakan ni Dara ang gilid ng plato. "Ops! Sandali lang!" Nakangising sabi ni Dara. Tumingala si Sining, puno ng takot at pagtataka. "Binigay ko na sa daddy mo ang isinulat mong kanta." Malamig na wika ni Dara habang tinititigan ang mukha ng bata. "At alam mo ba, kailangan niya pa ng marami. Buong album ang hinihingi sa kanya." Talaga po?" Nabuhayan ng loob si Sining. "Babasahin po ni daddy ang kanta ko? Malalaman niya po ba na mula ito sa akin?" Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Dara na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Huwag kang tanga, Sining. Sa tingin mo ba ay ipapaalam ko sa kanya na ang anak niyang tinapon niya sa basement ang sumulat nito?" Lumuhod si Dara at hinawakan ng mahigpit ang panga ng bata. "Ang kanta mo ay kanta na niya ngayon. At kung gusto mong patuloy na makakain ng masarap sa loob ng lunggang ito, gagawa ka pa ng maraming kanta para sa pangalan niya." Nanlaki ang mga mata ni Sining. Umiiling siya, pilit na inaalis ang muka mula sa mahigpit na pagkakahawak ng madrasta. Hindi, hindi ko po gagawin yon. Gusto kong makausap si daddy. Gusto kong malaman niyang ako ang sumulat nun." "Aba, sumasagot ka na?" Binitiwan ni Dara ang mukha ni Sining at walang awang sinipa ang platito ng spaghetti. Tumapon ang pagkain at humalo sa maruming alikabok ng semento. "Ayan, diyan ka nababagay." "Sa sahig." Galit na bulyaw ni Dara. "Makinig kang mabuti, pasaway na bata. Kapag hindi ka nakasulat ng isa pang piyesa bukas ng gabi, hindi lang pagkain ang ipagkakait ko sa'yo. Ipapasunog ko ng tuluyan ang biolin ng mami mo sa harapan mo mismo." Napahagulgol si Sining. Mabilis na dinaluhong ang biolin para protektahan ito gamit ang sariling katawan. "Opo, opo. Gagawin ko na po. Huwag niyo lang pong kukunin ang biolin ko." Pagmamakaawa ng bata habang nakadapa sa malamig na sahig. "Magaling. Ganyan dapat. Isang masunuring anino." Matalim na ngiti ni Dara. Itinapon niya ang isang bagong makapal na notebook at isang kahon ng lapis sa tabi ni Sining. "Simulan mo na. Gusto ko ng malungkot na himig. Yung tipong iiyak ang lahat ng makakarinig." Tumalikod na si Dara at nagsimulang umakyat pabalik sa itaas. Habang isinasara niya ang pinto ng basement, biglang nagring ng malakas ang kanyang cellphone. Nang makita niya kung sino ang tumatawag, agad niyang inayos ang sarili at sinagot ito. "Kawai." Napatawag ka ulit. Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sa kabilang linya, narinig niya ang sunod-sunod at mabilis na pagtipon sa mga teklado ng piano. Isang himig na napakalungkot, napakasakit, ngunit napakaganda. Ito ang kantang isinulat ni Sining kanina. "Dara." Nanginginig ang boses ni Kawayan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding tuwa. "Dara, narinig mo ba ito?" "Ano yan, mahal?" Pagkukunwari ni Dara. "Ito yung draft na ipinadala mo. Tinugtog ko ngayon lang." Tila naiiyak sa kaligayahan na sabi ng maestro. "Isa itong obra maestra, Dara. Punong-puno ng pighati, parang sumisigaw ang bawat nota. Paano ko nakalimutang sinulat ko ang ganito kagandang musika?" Lalong lumapad ang mapanlinlang ng ngiti ni Dara habang nakatingin sa nakasarang pinto ng basement. Hawak na niya ang gansa na nangingitlog ng ginto. "Sabi ko naman sa'yo, mahal ko." Malambing niyang sagot habang ang mga matay nag-aapoy sa kasakiman. "Ikaw ang pinakamagaling na kompositor sa mundo. Kailangan mo lang maghukay ng mas malalim." Sa ilalim ng kanyang mga paa, sa loob ng madilim na silong, umiiyak si Sining habang pinupulot ang mga butil ng spaghetti sa sahig
gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, habang ang kanyang sariling obra maestra ay inaangkin na ng iba upang ibenta sa mundo. Sinasabing ang musika ay ang tanging wikang naiintindihan ng lahat. Ngunit paano kung ang mismong taong nagbigay sa mundo ng musika ay biglang mawalan ng kakayahang marinig ito? Gabi nang dumating si Kawayan Agon sa Sanagdapit. Walang abiso, walang malalaking maleta, tanging ang kanyang sarili at ang isang lihim na bumabagbag sa kanyang pagkatao. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway ng mansyon, hindi ang lamig ng hangin ang kanyang nararamdaman, kundi ang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang mga tainga. Mula nang tugtugin niya ang kantang isined ni Dara sa Europa, isang kakaibang sakit ang tumama sa kanyang pandinig. Isang matinis na huni na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang utak na unti-unting lumalamon sa lahat ng tunog sa paligid. Dara? Tawag niya pagpasok sa pintuan. Ang sarili niyang boses ay parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Malabo, malayo. Nagulat si Dara na noon ay nasa sala at nagbibilang ng mga bagong alahas. Halos mabitawan niya ang suot na kwintas nang makita ang asawa. Kekaway? Anong ginagawa mo rito? Bakit hindi ka tumawag? Gulat na tanong ni Dara habang mabilis na itinatago ang mga alahas. Sa ilalim ng sofa cushion, lumapit si Kawayan. Ang kanyang mga mata ay pagod at tila nawawala sa sarili. Hindi ko na kaya roon, Dara. Ang mga tainga ko, may nangyayaring hindi maganda. Kailangan ko ng katahimikan. Kailangan ko ang anak ko. Nasaan si Sining? Sa bawat pagbanggit ng pangalan ni Sining, tila tumitigil ang tibok ng puso ni Dara. Hindi siya handa. Ang gansa niya ay kasalukuyang nasa basement, madumi at nagugutom. Ah, si Sining. Mabilis na pag-iisip ni Dara. Lumapit siya at hinawakan ang mga kamay ni Kawayan, pilit na pinapakalma ang asawa. Mahal, huwag kang mabibigla. Pero si Sining, hindi siya mabuti nitong mga nakaraang araw. Kumunot ang noon ni Kawayan. Ano? May sakit ba siya? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi lang pisikal, Kaway. Bumaba ang boses ni Dara, umaarte na tila nalulungkot. Mula nang umalis ka, naging kakaiba ang kilos niya. Nagsasalita mag-isa, ayaw kumain, at minsan ay nagiging marahas. Sabi ng doktor na dinalhan ko, baka dahil sa depression o trauma sa pagkawala ng kanyang ina. Pinayuhan nila akong ilagay muna siya sa isang tahimik na lugar para makapagpahinga. Nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Giit ni Kawayan, pilit na humahakbang patungo sa hagdan. Kaway, wag muna ngayon. Harang ni Dara. Kakatulog lang niya pagkatapos ng matinding sumpong. Baka kapag nakita ka niya, lalong lumala ang sitwasyon niya. Hayaan muna nating kumalma ang lahat. Napahinto si Kawayan. Ang matinding pintig sa loob ng kanyang tainga ay muling bumalik. Napahawak siya sa kanyang ulo at napapikit sa sakit. Sa gitna ng paghihirap na yon, isang mahinang tunog ang pumasok sa kanyang pandinig. Isang himig. Isang pamilyar na himig ng biolin. Nanggagaling ito sa ilalim ng sahig. Hindi ito ang perpektong tugtog na naririnig sa radyo. Ito ay isang tugtog na puno ng gasgas, puno ng dusa, at tila umiiyak. Daramdam. Naririnig mo ba yon? Bulong ni Kawayan habang ang mga mata ay nakatuon sa sahig ng mansyon. Kinabahan si Dara. Alam niyang tumutugtog si Sining sa basement. Ano yon, mahal? Wala akong naririnig. May biolin. Isang biolin na tumutugtog sa ilalim ng bahay natin, sabi ni Kawayan. Ang kanyang musical instinct ay mas malakas kaysa sa kanyang sakit sa pandinig. Ang kantang yan ang kantang ipinadala mo sa akin sa Europa. Ang himig ng gapos. Guni-guni mo lang yan, Kaway. Pilit na tawa ni Dara habang hinihila ang asawa patungo sa kanilang kwarto. Baka epekto lang yan ng sakit mo sa tainga. O baka naiwan mong nakabukas ang speaker sa music room. Hindi yon speaker. Matigas na sabi ni Kawayan. Kumalas siya sa pagkakahawak ni Dara
Sinundan niya ang tunog. Bawat hakbang ay tila isang paglapit sa isang katotohanang matagal nang itinatago sa kanya. Tumigil siya sa harap ng pinto ng basement. Ang pinto ay nakakandado ng isang malaking padlock na bago pa sa paningin niya. Bakit nakakandado ito, Dara? Tanong ni Kawayan. Ang boses ay puno na ng pagdududa. Diyan ko inilalagay ang mga lumang gamit na baka masira ni Sining kapag may sumpong siya. Mabilis na palusot ni Dara habang pawis na ang kanyang noo. Kaway, pakiusap. Magpahinga na tayo. Masama ang pakiramdam mo. Ngunit hindi nakikinig si Kawayan. Inilapat niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy ng pinto. Sa sandaling iyon, ang huni sa kanyang tainga ay biglang huminto at narinig niya ang isang boses. Daddy, Daddy, ikaw ba yan? Isang mahinang tinig ng isang bata. Isang tinig na puno ng pag-asa, ngunit halos wala ng lakas. Nanlaki ang mga mata ni Kawayan. Sining! Sining anak, ikaw ba yan? Kaway, tara na! Sigaw ni Dara. Pilit na hinahila ang braso ng asawa. Nananaginip ka lang. Walang tao dyan. Sining! Pasigaw na tawag ni Kawayan. Inabot niya ang hawakan ng pinto at pilit itong nyanig. Buksan mo ito, Dara. Nasaan ang susi? Kawayan, tumigil ka! Galit na bulyaw ni Dara. Ang kanyang maskara ay unti-unti nang natatanggal. Sa gitna ng tensyon, isang matinding sakit, isang parang tusok ng karayom, ang tumama sa loob ng tainga ni Kawayan. Ang kanyang buong paningin ay nagdilim. Ang lahat ng tunog ay biglang nawala. Pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Args! Napasigaw si Kawayan habang nakahawak sa kanyang mga tainga. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang tuhod ay tumama sa semento. Daddy! Narinig pa niya ang huling sigaw ni Sining mula sa kabilang panig ng pinto bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Nakatayo si Dara sa ibabaw ng kanyang asawang walang malay. Ang kanyang paghinga ay mabilis at malalim. Tumingin siya sa pinto ng basement kung saan maririnig ang kalabog ni Sining mula sa loob. Tumahimik ka, bata! Bulong ni Dara sa dilim habang ang kanyang mukha ay puno ng puot. Walang makakatulong sa'yo. Kahit ang tatay mo, wala nang naririnig. Kinuha ni Dara ang cellphone niya at may tinawagan. Hello? Ihanda niyo ang sasakyan. May kailangan tayong ilipat ng lugar. Ngayon din. Hindi lahat ng sugat ay nakikita at hindi lahat ng kanta ay naririnig sa pamamagitan ng tainga. Minsan, kailangan mong pakinggan ang katahimikan para malaman ang katotohanan. Ako si Tanglaw Magbanua. Sa mundo ng musika, kilala ako bilang ang taong nagbabalik ng tamang timpla sa mga sumasabit na nota. Pero sa likod ng aking mga kagamitan, sa pag-aayos ng piano, may isa pa akong misyon. Ang hanapin ang mga nawawalang himig na ninakaw ng pagkakataon. Nakatayo ako sa harap ng tahanan ng hangin. Isang mansyon na kasing ganda ng isang panaginip, pero ang simoy ng hangin dito ay tila may ibinubulong na panganib. Pinatawag ako rito para ayusin ang grand piano ni Maestro Kawayan Agon. Sabi sa tawag ni Dara Venza, kailangan daw ng madali ang tune-up dahil hindi na raw maganda ang tunog nito mula nang bumalik ang asawa niya mula sa Europa. Pasok po kayo, Mr. Magbanua. Bungad sa akin ni Dara. Kahit nakangiti siya, napansin ko agad ang pamumutla ng kanyang mukha at ang pananakit ng kanyang mga mata. Sa loob ng mansyon, napakabigat ng hangin. Amoy luma, amoy gamot, at amoy lihim. Nasaan po si Maestro? Tanong ko habang inilalapag ang aking toolbox sa tabi ng piano. Nasa itaas siya. Nagpapahinga. Mabilis na sagot ni Dara. Nagkaroon siya ng matinding sumpong ng kanyang karamdaman sa tainga. Hindi siya pwedeng maistorbo. Ayusin mo na lang ang piano at umalis ka agad pagkatapos. Tumango ako at nagsimulang magtrabaho. Binuksan ko ang takip ng piano habang sinusuri ko ang mga kwerdas
Napansin ko ang ilang pirasong papel na nakasingit sa ilalim ng mga teklado. Mga piyesa ng musika. Kinuha ko ang isa. Ang himig ng gapos. Ang sikat na bagong kanta ni Kawayan. Pero habang tinititigan ko ang mga nota, napakunot ang aking noo. Ang paraan ng pagsulat, ang mga kurbada ng bawat G-clef, hindi ito gawa ng isang maestro na may edad na. Ito ay gawa ng isang batang kamay na puno ng takot, ngunit may pambihirang talino. Habang hinihipan ko ang alikabok sa loob ng piano, isang mahinang tunog ang pumasok sa aking pandinig. Ting! Ting 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 ting! Nanggagaling ito sa sahig. Hindi ito guni-guni. May tumitibok sa ilalim ng mansyon. Isang ritmong hindi pangkaraniwan. Bilang isang musikero, agad kong naramdaman ang pattern. Morse code. SOS. May problema ba, Mr. Magbanua? Boses ni Dara mula sa aking likuran. Halos mapatalon ako sa gulat. Nakatayo na siya roon. May hawak na kutsilyo na ginagamit niya sa pagbabalat ng prutas, pero ang tingin niya ay nakatusok sa akin. Wala po, ma'am. Pagkukunwari ko. Masyado lang pong marumi ang loob. Baka ito ang dahilan kung bakit sumasabit ang mga nota. Gawin mo na ang trabaho mo at huwag kang mag-usisa. Malamig niyang wika bago siya naglakad patungo sa kusina. Ipinagpatuloy ko ang pagpindot sa mga teklado, pero ang isip ko ay nasa ilalim ng lupa. Sinadya kong lakasan ang pagtugtog ng isang masayang himig para pagtakpan ang aking ginagawa. Habang maingay ang piano, dahan-dahan kong inilabas mula sa aking bulsa ang maliit na papel na pinulot ko sa hardin kanina bago ako pumasok. Tulong. Nasa ibaba. Ang sulat kamay sa papel at ang sulat kamay sa piyesa ng musika sa loob ng piano ay iisa. Nanindig ang balahibo ko. Ang ginto ni Maestro Kawayan Agon, ang musika na nagpabilib sa buong mundo, ay hindi galing sa kanya. Ito ay isang sigaw para sa saklolo na ginawang sining ng isang taong nakakulong sa dilim. Biglang narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa itaas. Kasunod ang boses ni Kawayan na humihingi ng tulong. Dara, nasaan ang mga gamot ko? Hindi ko marinig. Wala akong marinig. Nagmamadaling tumakbo si Dara paakyat ng hagdan. Ito na ang pagkakataon ko. Mabilis akong lumapit sa pintuan na nakita kong may malaking padlock kanina sa dulo ng pasilyo. Basement. Inilapat ko ang aking tainga sa pinto. Sino ang nandyan? Bulong ko. Kuya, tulungan niyo po ako. Isang boses ng bata, nanginginig at puno ng pag-asa. Sabihin niyo po kay Daddy, nandito ako. Sabihin niyo po sa kanya, huwag siyang maniwala sa mga nota. Anong pangalan mo, bata? Sining. Ako po si Sining. Bago pa ako makasagot, narinig ko ang yabag ni Dara na pabalik na sa ibaba. Mabilis akong bumalik sa piano at nagpanggap na tinatapos ang huling octave. Tapos na po, ma'am. Sabi ko nang lumitaw si Dara. Ang kanyang muka ay mas madilim pa kaysa kanina. Ito ang bayad mo. Umalis ka na. Utos niya, sabay abot ng isang sobre. Kinuha ko ang sobre at ang aking toolbox. Habang naglalakad ako palabas, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Dara na tinititigan ang pinto ng basement. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa susi na nakasabit sa kanyang leeg. Paglabas ko ng gate, hindi ako umuwi. Pumunta ako sa aking sasakyan at kinuha ang aking laptop. May isa pa akong napansin sa piyesa ng anghimig ng gapos na hindi ko agad naintindihan. Ang bawat dulo ng bawat stanza ay may mga maliliit na tuldok at guhit na hindi bahagi ng musika. Ito ay isang mapa ng mansyon at kung nasaan ang mga lihim na lagusan nito. Sining ligaya. Bulong ko sa sarili habang tinititigan ng mansyong tila isang magandang bilangguan. Huwag kang mag-alala. Ang ilaw na dinala mo sa labas ay nakarating na sa tamang tao. Ngunit sa loob ng mansyon, muling narinig ang tunog ng kadena. Nagbago ang plano ni Dara. Dahil sa pagdating ni Kawayan at sa pagbisita ko,
Naramdaman niyang hindi naligtas si Sining sa basement. Habang nagmamaneho ako palayo para humingi ng tulong, nakita ko sa aking rearview mirror ang isang itim na van na mabilis na lumalabas mula sa likurang gate ng mansyon. Agad kong inapakan ng preno at dahan-dahang huminto sa gilid ng kalsada. Pinatay ko ang headlight at nanatiling nakaupo. Pinapakalma ang aking paghinga. May kung anong pakiramdam na gumapang sa aking dibdib. Isang alaala, hindi takot. May isang sasakyan ang dumaan sa harap ko, karaniwan at tahimik. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste, may isang anyong pamilyar ang nasilayan ko sa loob. Si Dara. Hindi ko nakita ang detalye, ngunit sapat na ang aninong iyon para magising ang mga tanong na matagal ko nang iniiwasan. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Sining, bulong ko, hindi bilang babala, kundi bilang pag-alala. Hindi ako pwedeng magkamali. Ililipat na nila ang bata. Alam ni Dara na may nag-uusisa na at hindi niya hahayaang mabulilyaso ang kanyang maruming negosyo. Sinubukan kong paandarin ang aking sasakyan para sundan sila. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis na naglaho ang van sa madidilim na pasikot-sikot ng sanagdapit. Alam nila ang pasikot-sikot dito habang ako ay isang dayo lamang. Napahampas ako sa manibela. Lintek. Kinuha ko ang aking cellphone at agad na tinawagan ang aking kumpare sa lokal na kapulisan, si Lo Magbanwa. Lo, kailangan ko ng tulong mo. Mabilis kong sabi nang sagutin niya ang tawag. May nangyayaring masama sa loob ng mansyon ng mga Agon. May batang itinatago at sa tingin ko, itinakas na nila ngayon lang. Tanglaw. Dahan-dahan. Sagot ni Lo mula sa kabilang linya. Anong pruweba mo? Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok sa pamamahay ng isang sikat na tao, tulad ni Maestro Kawayan ng walang sapat na ebidensya. Tiningnan ko ang piyesa ng musika na nasa dashboard ko. Ang piyesang puno ng luha at lihim na mensahe. Mayroon akong musika. Lo. Sagot ko habang nanginginig ang aking boses sa galit. Isang musika na hindi dapat naririnig sa radyo, kundi sa loob ng isang selda. Pumunta ka rito. Ngayon na. Habang hinihintay ko ang mga pulis, muli kong tiningnan ang mansyong tahanan ng hangin. Sa itaas, sa bintana ng master's bedroom, nakita ko si Kawayan Agon. Nakatayo siya roon, nakatingin sa kawalan, hawak ang kanyang mga tainga. Mukha siyang isang hari na nawalan ng kaharian. Isang musikero na nawalan ng pandinig. Hindi niya alam na ang kanyang masterpiece ay kasalukuyang lulan ng isang itim na van patungo sa isang lugar na mas madilim pa sa basement. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ni Dara. Sa pagmamadali nilang umalis, may isang bagay na nalaglag mula sa van sa gitna ng kalsada. Dahan-dahan akong bumaba ng sasakyan at nilapitan ang bagay na yon. Isang arko ng biolin. Ang kahoy nito ay may ukit na maliliit na letra. Para sa aking sining, ang aking ligaya. Ang huling alaala ni Sining mula sa kanyang ama ay nasa kamay ko na. At sumusumpa ako, hindi ito ang huling nota na maririnig mula sa batang iyon. Sa isang iglap, nagbago ang paligid ko. Wala na ako sa basement ng mansyon. Dinala ako ni Tita Dara sa isang mas maliit, mas madilim, at mas nakakasakal na silid sa isang lumang bodega sa dulo ng kanilang lupain. Dito, wala ni munting bintana. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay isang bumbilyang madilaw na kumukurap-kurap. Tila ba nahihirapan ding huminga sa loob ng 4 na sulok na ito. Naririnig ko ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Pero sa loob, ang tanging kasama ko ay ang aking biolin at ang tambak na papel na kailangang mapuno ng mga nota. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tita Dara, suot ang kanyang mapanlinlang na ngiti. May dala siyang tablet at iniharap ito sa akin. Tingnan mo, Sining, sabi niya habang ipinapakita ang isang video. Nakita ko si Daddy. Nakaupo siya sa isang sofa
Nakatingin sa kawalan. Hawak niya ang kanyang mga tainga at bakas ang paghihirap sa kanyang mukha. Wala ang dati niyang ningning. Mukha siyang isang taong naliligaw sa gitna ng katahimikan. "Daddy!" Bulong ko. Pilit hinahawakan ang screen ng tablet. Hindi ka na niya naririnig sining. Malamig na wika ni Dara. Sabi ng mga doktor, baka hindi na siya muling makarinig pa. At alam mo ba kung bakit? Dahil sa stress. Dahil wala siyang maibigay na bagong musika sa mundo. Pinapatay siya ng katahimikan. Umiling ako. Bumuhos ang aking mga luha. Hindi, hindi po. Kaya kung gusto mo siyang iligtas, sining, kailangan mong ituloy ang ginagawa mo. Pagpapatuloy ni Dara, habang hinahaplos ang aking balikat na parang isang ahas. Isulat mo ang lahat ng nararamdaman mo, ang bawat sakit, ang bawat pighati. Ibigay mo sa akin ang himig na magpapabalik sa karir niya. Kapag naging sikat muli ang daddy mo, baka sakaling bumalik ang pandinig niya. Baka sakaling gumaling siya. Talaga po? Gagaling si daddy kung susulat ako? Tanong ko, umaasa sa gitna ng kawalan. Oo, anak, pero tandaan mo. Biglang humigpit ang hawak niya sa aking balikat. Siya ang mukha. Ikaw ang anino. Siya ang maestro. Ikaw ang lihim na kompositor. Kapag nalaman ng mundo ang totoo, iisipin nila na baliw ang daddy mo at ninanakaw ang gawa ng isang bata. Sisirain mo ang buhay niya. Gusto mo ba yon? Hindi po. Ayaw ko pong masira si daddy. Mabuti. Magtrabaho ka na. Lumabas si Dara at iniwan ako. Kinuha ko ang aking lapis. Pero sa halip na sumunod lang, may isang bagay na nag-alab sa loob ko. Nakita ko si daddy kanina. Alam kong hindi siya masaya. Alam kong ang musikang ipinapasa ni Dara sa kanya ay hindi nagbibigay ng kapayapaan, kundi mas lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Pagkalipas ng ilang oras, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Akala ko ay si Dara, pero nakita ko ang isang maliit na awang. Sumilip ako. Nakita ko si Daddy sa dulo ng pasilyo ng bodega. Inaalalayan siya ng isang bodyguard. Mukhang dinala siya rito ni Dara para magpahinga malayo sa ingay ng mansyon. Pero ang totoo ay para mas madali niya kaming makontrol na dalawa. Kaway, dito ka muna sa kwartong ito. Mas tahimik dito. Narinig kong sabi ni Dara mula sa malayo. Dara, nasaan ang anak ko? Nasaan si Sining? Parang narinig ko siya. Paos na boses ni Daddy. Nasa probinsya siya, mahal, kasama ng mga kamag-anak ko. Huwag mo na siyang alalahanin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo at yakapin siya. Pero naalala ko ang banta ni Dara. Naalala ko ang violin ni Mommy. Naalala ko na ang tanging paraan para makausap ang isang taong hindi nakakarinig ay sa pamamagitan ng damdamin. Binalikan ko ang aking papel. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko isusulat ang gusto ni Dara. Isusulat ko ang totoo. Ginamit ko ang bawat nota para maging salita. Ginamit ko ang bawat staff para maging kwento. Sa bawat bar ng musika, inilagay ko ang isang lihim na code. Isang serye ng mga musical intervals na tanging kaming dalawa lang ni Daddy ang nakakaalam. Isang laro na itinuro niya sa akin noong bata pa ako. Ang huling pamamaalam ng anino. Iyan ang pamagat na ibinigay ko. Ito ang magiging huling piyesa ko. Isang masterpiece na hindi lang basta musika, kundi isang testamento. Isang piyesa na kapag binasa ng isang tunay na musikero, makikita ang bawat latay ng latigo sa aking likod at ang bawat patak ng luha sa aking pagkain. Habang isinusulat ko ang huling nota, naramdaman ko ang panghihina ng aking katawan. Ang aking paningin ay nagdidilim at ang aking mga kamay ay halos hindi na makahawak sa lapis. Sana mabasa mo ito, Daddy. Bulong ko habang unti-unting bumabagsak ang aking ulo sa ibabaw ng mesa. Narinig ko ang muling paglapit ng mga yabag ni Dara. Alam kong kukunin na niya ang piyesang ito. Alam kong ibebenta na naman niya ang aking kaluluwa.
Pero sa ilalim ng papel, sa pinakaibabang bahagi na hindi niya mapapansin dahil sa kanyang kasakiman, isinulat ko ang isang huling mensahe sa pamamagitan ng maliliit na butas ng karayom. Daddy, sa ilalim ng iyong mga paa, narito ang iyong musika. May mga lihim na hindi kayang itago ng kahit anong kapal na pader. At may mga katotohanang mas malakas pa ang sigaw kaysa sa kahit anong mikropono. Nasa loob ako ng aking maliit na talyer, sa ilalim ng isang malamlam na bumbilya. Sa harap ko, nakalatag ang mga kopya ng mga piyesang nakuha ko mula sa loob ng piano ni Maestro Kawayan. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ng ballpen bilang isang tuner o tagatimpla ng instrumento. Ang trabaho ko ay hanapin ang mali sa bawat tunog. At sa mga piyesang ito, ang bawat nota ay tila isang malaking pagkakamali na gustong itama. Hindi ito basta musika. Bulong ko sa sarili. Ito ay boses. Isang boses na humihingi ng tulong. Sinuri kong mabuti ang piyesang Ang Huling Pamamaalam ng Anino. Sa unang tingin, mukha itong isang masalimuot na komposisyon ng isang henyo. Pero habang tinititigan ko ang mga staccato at slur, may napansin akong kakaiba. Ang distansya ng bawat nota sa isa't isa ay hindi sumusunod sa tradisyonal na teorya ng musika. Kinuha ko ang isang pirasong papel at sinimulang isalin ang mga nota sa Morse code. Ang bawat mataas na nota ay isang dot at ang bawat mababang nota ay isang dash. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis nang mabuo ang unang salita, D. A. D. Sunod-sunod na ang paglabas ng mga letra sa aking papel. Ang bawat guhit ng aking panulat ay parang isang hakbang papalapit sa kailaliman ng impyernong kinasasadlakan ng batang sisining. Ha? Is it D? Diyos ko, napasandal ako sa aking upuan. Totoo nga, ang batang iyon, siya ang sumusulat ng lahat ng ito. At ang madrasta niya, ginagawa siyang alipin sa loob ng sarili nilang tahanan. Hindi na ako nagsayang ng oras. Kinuha ko ang aking toolbox at ang mga pyesa. Kailangan kong bumalik sa mansyon. Kailangan kong maipakita ito kay Kawayan bago pa tuluyang mawala ang lahat. Hindi ko alam kung makakarinig siya, pero kailangan kong subukan. Pagdating ko sa gate ng tahanan ng hangin, mas mahigpit na ang seguridad. Dalawang lalaking nakasuot ng barong at may nakasukbit na baril ang humarang sa akin. Sorry boss, bawal nang pumasok. May utos si Ma'am Dara na walang tatanggapin na bisita, lalo na ang mga service worker, sabi ng isa, habang tinitingnan ako ng matalim. May nakalimutan lang akong kagamitan sa loob. Pagdadahilan ko. Importante ito para sa piano ng maestro. Sinabi ng bawal umalis ka na bago pa kami gumamit ng dahas, banta ng isa. Habang nagtatalo kami, nakita ko ang itim na van ni Dara na pabalik na sa mansyon. Huminto ito sa tapat ko. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Dara. Walang emosyon ang kanyang mga mata, parang sa isang estatwa. Mr. Magbanua, akala ko ba ay tapos na ang trabaho mo? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Ma'am, may kailangan lang po akong linawin kay maestro tungkol sa huling pyesa. Ang pyesa ay tapos na at ang maestro ay hindi tumatanggap ng komento mula sa isang hamak na tuner. Putol niya sa akin. Tumingin siya sa kanyang mga bodyguard at may ibinigay na hudyat gamit ang kanyang mga mata. Bago pa ako makakilos, mabilis na hinalughog ng dalawang bodyguard ang aking toolbox at ang aking bag. Ma'am, heto po, sabi ng isa. Sabay labas ng isang maliit na jewelry box na kulay asul. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ko pag-aari ang box na yon. Ni hindi ko alam kung paano yon napunta sa loob ng toolbox ko. Anong? Hindi sa akin yan, sigaw ko. Binuksan ni Dara ang box. Sa loob ay isang mamahaling kwintas na may diamante. Ito ang nawawalang kwintas ko kaninang umaga. Magnanakaw ka pala, Mr. Magbano.
Pinaglalangan niyo ako. Inilagay niyo yan dyan. Pilit kong inaabot ang aking bag pero itinulak nila ako sa semento. Tumawag kayo ng pulis! Utos ni Dara habang nakatingin sa akin ng may mapang-uring ngiti. Siguraduhin niyo na hindi na siya makakalapit sa mansyong ito kailanman. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang mga pulis. Hindi ang kaibigan kong si Lo, kundi mga pulis na halatang tauhan ni Dara. Piniringan nila ako at pilit na isinakay sa patrol car. Habang inilalayo ako sa mansyon, nakita ko sa rearview mirror si Dara. Hawak niya ang mga piyesang puno ng code ni Sining. Kinuha niya ang kanyang lighter at sinimulang silaban ang mga dulo ng papel. Huwag! Sigaw mo ko mula sa loob ng sasakyan, pero walang nakakarinig sa akin. Ang huling ebidensya ng paghihirap ni Sining ay dahan-dahang nagiging abo sa hangin. At ako, ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan, ay kasalukuyang lulan ng isang sasakyang patungo sa kulungan. Ang liwanag ng mga spotlight ay nakakasilaw, ngunit ang kadilimang nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib ay mas matindi pa. Sa harap ko ay ang isang marangyang grand piano at sa paligid ang mga kamera na maghahatid ng aking pagbabalik sa buong mundo sa pamamagitan ng isang global live stream. Ito ang gabi ng The Maestro's Resurrection. Ang gabi kung saan ipapakita ko sa lahat na hindi pa tapos si Kawayan Agon. You can do this, Kaway. Bulong ni Dara sa aking tabi bago siya lumabas ng frame. Inayos niya ang aking hearing aid, isang makabagong aparato na itinago sa likod ng aking tainga. Isipin mo ang tagumpay. Isipin mo ang yaman na naghihintay sa atin. Tumango ako, pero ang mga kamay ko ay nanginginig. Sa loob ng ilang araw, pinilit kong kabisaduhin ang piyesang Ang Huling Pamamaalam ng Anino. Sa tuwing tinutugtog ko ito, parang may kung anong puwersa ang humihila sa aking mga daliri. Ang musika ay napakaganda, ngunit napakasakit. Nagsimula ang pulang ilaw ng on-air. Inilapat ko ang aking mga daliri sa mga puti at itim na teklado. Sa simula, ang naririnig ko lang ay ang mahinang huni sa aking tainga. Pero nang lumalim ang tugtugin, biglang tumibok ng malakas ang hearing aid. Plink, plonk, do, re, mi. Ang bawat nota ay pumasok sa aking utak ng may kakaibang linaw. At doon, sa gitna ng aking pagtugtog, isang alaala ang biglang sumabog sa aking isipan. Flashback, isang hapon sa Sanagdapit, 5 taon na ang nakalilipas. Ang maliit na si Sining, nakaupo sa aking kandungan. Pinapanood niya ang aking pagtugtog. Daddy! Sabi niya, bakit po laging may talon ang mga nota niyo? Ganito po dapat. At pinindot niya ang 2 nota nang sabay sa paraang hindi ko kailanman naisip. Isang disonansya na nagiging maganda. Napatigil ang tibok ng puso ko. Ang piyesang tinutugtog ko ngayon, ang paraan ng paglipat mula sa mababa patungo sa mataas na nota. Ito ang talon ni Sining. Ito ang paraan ng pagpindot na tanging ang aking anak lang ang nakakagawa. Lumingon ako sa gilid ng stage. Nakita ko si Dara na nakangiti, abala sa pakikipag-usap sa mga reporters. Pero sa ilalim ng kanyang namumungiti, may nakita akong takot. Bakit siya natatakot? Ipinagpatuloy ko ang pagtugtog, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako sumunod sa pyesa. Pinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang aking puso ang magdala sa akin. At doon ko narinig ang katotohanan. Ang musikang ito ay hindi galing sa aking lumang notebook. Ang musikang ito ay isang sigaw. Ang bawat mabilis na takbo ng nota ay parang takbo ng isang batang hinahabol. Ang bawat mahabang pause ay parang isang batang nagtatago sa dilim. Ito ay hindi akin. Bulong ko sa sarili habang ang luha ay nagsisimulang pumatak sa mga teklado. Sining, anak ko. Biglang pumasok sa aking isipan ang pinto ng basement na may padlock.
Ang tinig na narinig ko bago ako nawalan ng malay. Ang mga kasinungalingan ni Dara tungkol sa probinsya. Bigla kong itinigil ang pagtugtog. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong studio. Ang mga cameramen ay nagkatinginan. Ang mga viewers sa live stream ay nagsimulang mag-flood ng comments. Kawai, anong nangyayari? Lumapit si Dara sa stage, pilit na tumatawa para sa camera. The maestro is just overwhelmed with emotion, ladies and gentlemen. Tumayo ako mula sa piano stool. Hinarap ko si Dara sa harap ng milyon-milyong tao na nanonood. Dara, ang boses ko ay buo at puno ng galit na matagal kong ikinulong. Ang piyesang ito, kailan mo ito nakuha? Kawai, huwag ngayon. Bulong ni Dara, pilit akong hinihila paupo. Sabihin mo sa akin. Sigaw ko na umaling-awngaw sa buong studio. Sining, Sining! Nasaan si Sining? Ang musika niya ang tinutugtog ko. Ang sakit niya ang nararamdaman ko. Nasaan ang anak ko? Nanlaki ang mga mata ni Dara. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Sa harap ng live camera, ang maskara ng perpektong asawa ay tuluyan ng nagbitak. Daddy! Isang mahinang tinig ang narinig mula sa likod ng set. Hindi ko alam kung galing ito sa aking hearing aid o sa aking imahinasyon, pero alam kong iyon ang boses ni Sin. Anak, hiyaw ko. Sa sandaling iyon, ang signal ng live stream ay biglang naputol. Ang mga bumbilya sa studio ay namatay. Pinalitan ng mga pulang emergency lights. Ang pulang liwanag ng emergency lights ay tila ba dumanak na dugo sa buong studio. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Dara at ang mahinang ungol ni Sining na pilit kumakawala sa mga kamay ng bodyguard. Bitawan mo siya, sigaw ni Kawayan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding galit. Dara, sapat na ito. Kunin mo na ang lahat, ang pera, ang mansyon, ang pangalan ko. Pero ibibigay mo sa akin ang anak ko. Tumawa si Dara, isang tawang puno ng pait at desperasyon. Ang pangalan mo? Kawayan. Wala ka ng pangalan kung wala ang mga notang isinusulat ng batang yan. Sa tingin mo ba ay sisikat ka muli kung hindi dahil sa kanyang mga pighati? Ikaw ang nagturo sa akin na ang sining ay mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Ginagawa ko lang ang nararapat para sa ating kinabukasan. Hindi sining ang tawag sa pananakit ng bata, Dara. Kasamaan yan. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang narinig mula sa likurang bahagi ng studio. Pulis! Huwag kayong gagalaw. Pumasok si Lomag Banua kasama ang isang grupo ng mga armadong operatiba. Sa tabi nila ay si Tanglao, na hingal ngunit may determinasyon sa mga mata. Hawak ni Tanglao ang kanyang cellphone na kasalukuyang nakarecord ang lahat ng nangyayari. Tapos na ang palabas mo, Dara Venza. Sigaw ni Tanglao. Ang live stream ay hindi naputol. Inilipat ko ang signal sa aking personal account bago mo pa naisipang patayin ang main server. Ang buong mundo ay nakasaksi sa pag-amin mo. Nanlaki ang mga mata ni Dara. Tumingin siya sa mga monitor sa paligid at nakita ang libu-libong comments na humihingi ng hustisya para kay Sining at pagpapakulong sa kanya. Hindi ito maaari, sigaw ni Dara. Nawalan na siya ng kontrol. Hinablot niya ang isang mahabang gunting mula sa mesa ng makeup artist at itinutok ito sa leeg ni Sining. Huwag kayong lalapit. Isang hakbang pa, itutuloy ko ito. Dara, huwag. Iyaw ni Kawayan pilit na humahakbang palapit kahit na nangangatog ang kanyang mga tuhod. Sa gitna ng tensyon si Sining, sa kabila ng kanyang panghihina, ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Daddy. Nakita niya ang mga luhang dumadaloy sa mukha ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay napalitan ng isang pambihirang lakas. Ginamit ni Sining ang kanyang huling lakas para kagatin ng buong diin ang braso ng bodyguard na humahawak sa kanya. Aray! Napabitaw ang bodyguard. Sining! Takbo!
Sigaw ni Kawayan. Sa isang iglap, nagkagulo sa loob ng studio. Sinubukan ni Dara na saksakin si Sining, ngunit mabilis na humarang si Kawayan. Ang talim ng gunting ay tumama sa braso ni Kawayan, doon sa bahaging madalas niyang gamitin sa paghawak ng arko ng biolin. Slash! Napangiwi sa sakit ang maestro, ngunit hindi niya binitawan ang pagyakap sa kanyang anak. Nakuha na kita, anak. Mabilis na dinamba ng mga pulis si Dara at ang kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga posas ay humalik sa mga kamay ni Dara. Ang reyna ng sanagdapit ay dahan-dahang ibinagsak sa sahig, habang ang kanyang magandang bestida ay nadudumihan ng alikabok ng studio. Papakitain ko kayo. Hindi pa ito tapos. Galing na sigaw ni Dara habang kinaladkad siya palabas. Ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang kanyang tinig ay nalunod sa ingay ng mga sirena ng pulis at ambulansya. Naiwan sa gitna ng stage si Kawayan at Sining. Nakaupo sila sa sahig, magkayakap ng mahigpit. Ang dugo mula sa braso ni Kawayan ay tumatulo sa puting damit ni Sining, ngunit wala silang pakialam. Inalis ni Kawayan ang busal sa bibig ng anak. "Daddy," bulong ni Sining. Ang boses ay halos hindi marinig. Ang piyesa ko! Ang piyesa ko! Nabasa mo ba ang mensahe ko?" Hinaplos ni Kawayan ang mukha ng anak. Ang mukhang dati ay malusog at puno ng buhay, ay ngayon ay payat at puno ng mga pasa. Ang mga mata nito ay pagod, ngunit may ningning ng tagumpay. "Oo, anak," umiiyak na sagot ni Kawayan. Narinig ko ang lahat. Patawarin mo si Daddy. Patawarin mo ako, Sining. Masyado akong nabulag sa mga palakpak ng mundo. Hindi ko narinig ang pinakamahalagang musika sa buhay ko. Yumakap ng mahigpit si Sining. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman niyang ligtas na siya. Ang sakit sa kanyang katawan at ang hapdi sa kanyang puso ay unti-unting napapalitan ng init ng pagmamahal ng isang ama. Lumapit si Tanglaw at si Lo, kasama ang mga paramedics. "Maestro, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang braso ninyo," sabi ni Lo. Umiling si Kawayan habang yakap pa rin si Sining. "Mamaya na. Hayaan niyo muna akong yakapin ang aking obra maestra, ang aking musika, ang aking buhay." Sa labas ng studio, umuulan ng malakas. Ang ulan ay tila naghuhugas sa lahat ng kasinungalingan at sakit na bumalot sa tahanan ng hangin. Ang maskara ng kasamaan ay tuluyan ng bumagsak at sa ilalim nito, ang pag-asa para sa isang bagong umaga ay muling sumisibol. Ang paghilom ay hindi isang kanta na biglang nagtatapos. Ito ay isang mahabang simponya ng panahon, pag-ibig at pagpapatawad. Isang taon ang lumipas. Ang mansyong tahanan ng hangin ay hindi na puno ng dilim at lihim. Ngayon, ito ay puno ng musika, tawa, at ang mainit na amoy ng sariwang kape. Ang putol na padlock sa basement ay pinalitan na ng isang bagong pintuan, at sa loob nito, hindi na isang bilangguan, kundi isang silid-aralan, isang music room para sa mga batang tulad ni Sining. Si Kawayan Agon, ang dating maestro, ay hindi na lumalabas sa mga concert stage. Ngayon, ang kanyang stage ay ang simpleng piano sa kanyang sala at ang kanyang pinakamagandang audience ay ang kanyang anak na si Sining. Ang kanyang pinsala sa braso ay gumaling. Ngunit ang kanyang pandinig ay hindi na bumalik ng buo. Ngunit ang kanyang puso ay mas nakakarinig na ngayon kaysa kailanman. "Daddy, tama po ba ang nota ko?" tanong ni Sining, na ngayon ay malusog na muli. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag at ang kanyang mga daliri ay mabilis na tumatakbo sa mga teklado ng piano. "Napakahusay, anak," sagot ni Kawayan habang nakangiti. Nakaupo siya sa tabi ni Sining, ginagabayan ang mga daliri nito. "Tandaan mo, ang musika ay hindi lang tungkol sa tunog. Ito ay tungkol sa nararamdaman mo
habang tinutugtog mo. At ngayon, ang nararamdaman ko sa musika mo ay kaligayahan. Pinasalamatan ni Kawayan ang kanyang kaibigang si Tanglao, na ngayon ay co-director na ng kanilang Music Therapy Center. Si Lo Magbanua naman ay patuloy na nagtatrabaho sa pulisya, ngunit madalas niya kaming dinadalaw at itinuturo ang piano sa mga bata. Dumating ang isang bagong yaya, si Manang Liwanag, isang mabait at masayahing babae na tila ba nagdadala ng sinag ng araw sa mansyon. Si Manang Liwanag ang nagpalitan sa dating Manang Biyaya na ngayon ay nasa probinsya na at ligtas. Isang araw, habang nakaupo sina Kawayan at Sining sa kanilang hardin sa sanagdapit, tanaw ang magandang paglubog ng araw sa dagat. Hinawakan ni Sining ang kamay ng kanyang ama. Daddy, bakit po pinatawad niyo si Tita Dara? Hindi po ba siya dapat na masaktan din tulad ng ginawa niya sa akin? Huminga ng malalim si Kawayan. Hindi ko siya pinatawad, anak. Hinayaan ko lang ang hustisya ang gumawa ng trabaho nito. Pero ang pagpapatawad, iyon ay para sa ating sarili. Kapag pinatawad mo ang isang taong nakasakit sa'yo, hindi para sa kanya iyon. Para iyon sa kapayapaan ng puso mo, para makalaya ka sa galit. Tumingin si Kawayan sa malawak na dagat. At ang musika, iyon ang nagpagaling sa atin. Ang musika ng iyong puso. Ang musika ng ating pamilya. Iyon ang tunay na masterpiece, Sining, mas mahalaga kaysa sa anumang palakpak ng mundo. Yumakap si Sining sa kanyang ama. Ang simoy ng hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanilang mga mukha. Ang bawat tibok ng puso ni Kawayan, kahit hindi na niya naririnig ang tunay na musika, ay nararamdaman niya sa yakap ng kanyang anak. Pinulot ni Sining ang kanyang lumang biolin, ang biolin ni Mommy. Ngayon, kumpleto na ang lahat ng kwerdas nito. Hinila niya ang arko. Isang malambing at masayang himig ang umalingaw-ngaw sa buong hardin, kasama ang tunog ng mga alon. Ito ang sining ng paghilom, ang awit ng kanilang bagong buhay. Hindi man perpekto ang mundo, ang musika ay laging naroroon. Hindi man laging madaling marinig ang bawat nota. Ang pag-ibig at pagpapatawad ang magsisilbing pinakamagandang melodiya na gagabay sa ating lahat. Mga minamahal naming tagapakinig, ang kwento ni Kawayan at Sining ay paalala sa atin na ang tunay na kayamanan at kasikatan ay hindi matatagpuan sa yaman at palakpak ng mundo. Ito ay nasa pagmamahal ng pamilya, sa mga simpleng himig ng pagsasama, at sa tapang na hanapin ng liwanag kahit sa pinakamadilim na piitan. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamalakas na nota na kayang tugtugin ng isang puso upang tuluyang maghilom. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa emosyonal na paglalakbay na ito. Umaasa po kaming naantig ang inyong mga puso at nakapulot kayo ng mahalagang aral. Anong bahagi ng kwento ang pinaka nagpaiyak o nagpasaya sa inyo? Anong klase ng kwentong pag-ibig o drama naman po ang nais ninyong marinig sa susunod? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.